everyone! Ayan, sa project natin ito ay gagamit tayo ng 1.5 mm nylon cord. Pwede rin kayong gumamit dito ng polyester yarn. May tutorial na ako ng ganitong design using 8-ply polyester. Ilalagay ko na lamang po sa description ng video na ito or sa comment section yung link kung saan nyo pwedeng mapanood. So for the yarn, 1.5 mm nylon cord ito. Pwede rin kayong gumamit ng 10-ply polyester, 12-ply polyester, pero didiskartehan nyo na lamang po yung countings ng ating, syempre, stitches. For the hook size, we're going to use 2.20 mm. Paano kung, madam, wala daw pong 2.20 mm, 2.5 lang? Pwede nyo po siyang subukang gamitin, kaya lang, kailangan po tight yung stitches ninyo. So, ayan. And then, metal frame, 10.5 cm na metal frame. And then, gagamit din po tayo ng handmade tag. Bahala na po kayo kung anong klaseng design, kung anong design ng handmade tag ang gusto nyong gamitin. Para naman sa wristlet, itong ating frame na to, pwede po natin siyang lagyan ng sling. Kasi dalawa yung ears niya. Ayan, dalawa yung pwedeng pagkabitan ng, pagkabitan. So, pwede natin siyang gawing mini bag or wallet lang. For the handle, pwede tayong gumamit ng lobster lock o di kaya naman ay yung ID hook na may cream tube. Iba po ang pattern ng ating wrist handle kapag gagamit tayo ng ID hook with ID holder. Ilalagay ko na lang din ang link ng tutorial nung wrist handle na yon. 60 to 70 grams po pala yung magagamit nating nylon cord para dito sa ating wallet na ito. Para naman po sa selling price, itong wallet na ito ay napakaganda, napakatibay at napakasyala. So yung presyo po natin dito is 300 pesos to 380 pesos. So bahala na po kayong magpresyo ng inyong mga wallet. Ihanda nyo na po ang inyong mga materials at uumpisahan na natin ang ating tutorial. Make a slip knot and work on 25 chains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and complete 25 chains. Okay, 25 chains. Sukat natin siya dito sa ating frame. So, as you can see, diba, hindi siya sukat ng space dito sa loob ng ating frame. So, ang gagawin mo para makuha mo, let's say gusto nyong gumawa ng mas malaking frame, kailangan pag in-stretch mo siya, ayan, aabot yung first chain dito sa kabilang side at aabot yung pang 25 chain dito sa kabilang side. Hindi mo na kailangan i-stretch ng grabing-grabe ha, yung saktong stretch lang. Ayan, so abot na siya. Pero dapat mag-e-end po yung bilang ng inyong chains sa add number. Into the second chain, so bilangin natin, 1, 2, let's work on 1 single crochet. Ayan. And 1 single crochet each. Hanggang makarating tayo dito sa ating last stitch. Ito na yung ating first row of single crochet. Meron tayong 24 stitches or 24 single crochet. Row 1. Row 2, to start the new row, chain 1. Sa second row po, magi-start na tayo ng spike stitch. Okay? After natin mag-chain 1, let's turn our work. At dahil mag-uumpisa na nga tayo sa row na to ng spike stitch, yung chain 1 is counted as our first short single crochet. At kung naaalala ninyo sa mga dati ko pang tutorial na ang spike stitch ay combination ng short and long single crochet. After ng short, syempre, dapat long single crochet na yung susunod nating gagawin. Alternate siya. So, ito na. Itong hole na makikita mo dyan, the very first hole, i-skip natin ito. Wala tayong ilalagay na stitch dyan. Into the next stitch or hole, long single crochet ang gagawin natin. And since long single crochet ito, hindi natin gagawin yung single crochet dito sa top chain. But instead, dito natin ipapasok yung hook natin sa ilalim ng single crochet
at kukunin natin si yarn. So, naging long single crochet na siya. Ito yung spike stitch, no? Yung long single crochet. Then, after that, into the next stitch, let's work on one single crochet. Katulad ng ginawa natin dito sa long single crochet na to, into the next stitch, yung ilalim dyan na butas, dun tayo gagawa ng long single crochet. Nasusundan po ba? Sa susunod na stitch, short single crochet, into the next stitch, long single crochet. Spike stitch. Ayan. Alternately. Short and long. Okay, gagawin po natin siya hanggang sa makarating tayo dun sa dulo. So, magkita-kita tayo dito sa last stitch. Ito na yung ating pang 24 stitch, which is dapat long single crochet po. Kaya kapag halimbawa ang bilang ninyo sa pang 24 stitch ninyo is short single crochet, may mali sa inyong ginagawa. So, ulitin nyo yon, hanapin nyo kung saan kayo nagkamali. Short single crochet, for the last stitch, long single crochet tayo. So, ito yan, para hindi kayo malito na ito yung ating cue, ito yung next na top chain, di ba? Doon tayo sa ilalim. Ayun. Doon tayo magi-spike stitch. Ayan. So, ganito na po ang itsura niyan. And for the rest of the rows, puro spike stitch na po yung gagawin natin. To start a new row, kailangan lang natin mag-chain 1. Kailangan nating i-turn yung ating ginagawa. Skip natin itong first hole na ito. Doon tayo mag-work sa second hole. Dahil ito yung ating first short single crochet, kailangan ang kasunod nito ay long single crochet. Okay? Hindi tayo magtutusok ng hook sa ibabaw ng ating stitch, kung hindi dito sa ilalim nung stitch natin. Kung hindi pa po kayo familiar dito, medyo nakakalito talaga. Kaya kailangan ay sundan nyo lang mabuti yung tutorial ko. Short single crochet, long single crochet, into the next stitch, short single crochet. Ayan. So, itong short single crochet na ito ng second row natin, tatakpan lang natin ng long single crochet. At sa pagitan, in between, nakikita nyo naman yung ano dyan, yung loop nung single crochet. Dalawa yan, di ba? Loop nung long single crochet. In between that, dyan tayo gagawa ng short single crochet. Okay? So, paulit-ulit lang po yan hanggang makarating tayo dito sa dulo. Ito na yung dulo natin sa third round. Ayan. So, dapat long single crochet. This time, mas madali na pong hanapin yung butas kung saan natin gagawin yung long single crochet. Kasi, ayan na yun eh. Ito na yun siya oh. Ayan. Hindi katulad kanina na medyo mahirap hanapin yung butas dito. So, ito lang yan. Sana clear. Ayan. Long single crochet. And then, repeat. Chain 1. Turn your work. Spike, spike, spike stitch. So, gagawin po natin yung spike stitch na yon hanggang sa 24.5 cm. Okay? Ayan. 24.5 cm or alanganin sa 10 inches. Okay? Ito lang naman po yung sukat na ginagawa ko. So, kayo pa rin ang masusunod kung gusto nyo pa rin habaan ito. And in additional po, itong pattern na ito ay pwede nyo na rin ituloy-tuloy ng mahabang mahaba para gawing cellphone bag. Ayan. So, yun yung tip natin, cellphone bag. Ayan. Kasya naman po ang cellphone natin dyan. Pahahabain nyo lang. So, kayo na, diskarten nyo na, sukat-sukatin nyo na lang po habang ginagawa ninyo yan. Kapag nakuha nyo na yung haba na gusto ninyo, oras naman para mag-edging tayo. So, itong 4 sides na ito ay lalagyan lang po natin ng single crochet. Okay, dito nagtapos yung ating spike stitch. So, let's make the edging. Let's chain 1. Ayan. Una nating lalagyan ng edging itong long side na ito. From here, papunta dito sa kabilang corner. Ayan. So, after natin mag-chain 1, to the same hole, lagyan natin siya ng 1 single crochet. Ayan. So,
So makikita nyo yung hole sa gilid na yan. Alternate po nating lalagyan ng 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet. Dahil meron na tayo ditong 1 single crochet, maglagay tayo dito ng 2 single crochet into the next stitch. Or let's say increase. Increase dahil dalawang single crochet yan. Into the next stitch, 1 single crochet. Into the next one, 2 single crochet. Okay? So, tatapusin lang po natin yung pattern na yan, 1 single crochet, 2 single crochet in 1 stitch, hanggang makarating tayo dito sa second to the last stitch. Nakarating na tayo dito sa corner. So, yung last stitch na ginawa ko is 1 single crochet lang. So, dito sa corner hole, maglalagay po tayo ng dalawang single crochet. 1 and 2. Then, after that, para dito sa short side, ito, 1 single crochet in each stitch lamang ito ha, except dun sa corner. So, nag-increase na tayo sa corner into the next stitch or hole, 1 single crochet. Okay? So, ituloy-tuloy po yan hanggang makarating tayo dun sa second to the last stitch. May edging na yung ating short side. So, total of 22 single crochet yan na yung nandito. Hindi kasama yung corner, which is 2 single crochet yung nandyan. So, kung ano yung ginawa natin dito sa corner na ito, ay ganun din ang gagawin natin dito sa susunod na corner. Okay? So, let's work on 2 single crochet in 1 stitch or hole. Okay. So, kung ano naman yung ginawa natin dito sa long side, syempre, ganun din ang gagawin natin sa kabila. Kung naaalala ninyo, bago tayo nag-increase dito sa corner na ito, ay 1 single crochet po yung ginawa natin. So, mag-start tayo dito sa kabilang side ng 1 single crochet. Then, followed by 2 single crochet or increase dito sa susunod na stitch or hole. Ayan. So, kung ano lang naman po yung ginawa natin dito sa kabilang side, eh syempre yun din ang gagawin natin dito sa kabilang side. 1 single crochet, 2 single crochet into the next stitch, hanggang sa makarating tayo dito sa susunod na corner. Pagdating sa corner, maglalagay lang po tayo ng 2 single crochet. Pagkatapos, dito naman sa short side, 22 single crochet. Syempre, 1 in each stitch lamang po iyon hanggang sa makarating na tayo dito sa last hole or stitch. After nung ating pang 22 na single crochet, dito sa kauna-unahang hole or stitch, kung saan tayo naglagay ng ating chain 1 single crochet, maglalagay pa po tayo ng isang single crochet dito. Okay? And then after that, slip stitch na po tayo dito sa first top chain or sa top chain ng ating first single crochet. Ayan. Then let's cut the yarn. Tago nyo na lamang po itong ating chismis na tali na ito. So, ganito na po ang itsura ng ating ginawa. So, ang sukat niya, 10 inches. So, next step tayo. Ipapasok muna natin itong short side ng ating wallet dito sa frame. Ayan. Kapag na-slap na natin siya ng maayos, so let's say ito muna ang kabilang side. Okay? Gagamit tayo ng stitch marker para lagyan natin ng tanda itong first stitch na nakalabas. After natin mailagay yung bahagi ng wallet natin dito, kung ano yung expose, yung kauna-unahang expose na single crochet dito, lalagyan natin ng stitch marker. Ayan. So, ganun din po dito sa kabilang side. At ganun din ang gagawin natin dito sa kabilang side, of course. And kapag nalagyan na natin ng 4 na stitch marker yung mga stitches na yon, tatanggalin natin siya sa frame. I-check natin kung pantay sila. Okay. Sa kabila din. Okay naman, no? Pantay naman siya. Next step tayo, bibilangin naman natin ngayon yung mga stitches
mula dito sa marker na ito papunta dun sa kabilang marker, okay? Kung meron siyang total of 46 stitches. So kapag check tayo doon, syempre ganun din sa kabila. So eto naman yung naging problema. Madam, hindi po 46 stitches or single crochet yung ginawa ko. Naging more than 46 o di kaya naman ay below 46. So huwag kayong mag-alala. As long as even number po yung bilang nung stitches or single crochet dito, okay lang yon, ha? So walang problema, 46 o 48 o 50, okay lang yan. So itong ginagawa ko is 46. As long as 46 dito, 46 dito, or yung gawa ninyo is 50 dito, kailangan ay equal dito sa kabilang side. Okay, mag-umpisa tayo dito sa may marker na ito. Naka right side tayo ha mga kapatid. So ito yung right side natin, malinis yung part dito sa edging. Ito yung ating wrong side, yung likod. Dito tayo sa right side. Itong marker na to, dito tayo mag-a-attach ng yarn. Dito sa stitch before the marker. Okay, so ganito lang, very simple. Tusok mo lamang yung hook mo dito sa stitch. And then i-grab natin si yarn. Yan. So from here, tanggalin na natin si marker. From here, single crochet po tayo hanggang makarating tayo dun sa kabilang marker. One single crochet lamang. So itatago natin yung tail habang gumagawa tayo ng single crochet. 1, 2, 3. At magkita-kita tayo dito sa my marker. From here, nandito na tayo sa pang 46 na single crochet. Tanggalin natin si marker. 1 single crochet dito. And then, slip stitch tayo dito sa susunod na stitch. Cut natin yung yarn. Doon naman tayo sa kabila. Yung stitch before the marker, doon tayo mag-a-attach ng yarn. So, same thing. Habaan. Gusto ko yung nahabaan yung tail kasi maganda siya pang filler dito sa side ng ating wallet para kahit paano mas tumigas yung structure niya. So, attach natin yung yarn dito. Mag-single crochet tayo doon sa may marker. Doon tayo mag-uumpisa. Itago na yung mahabang tail. And single crochet all the way to the next marker. Andito na tayo sa may marker. Ito yung ating pang 46 single crochet. Tanggalin si marker at lagyan ng single crochet. Ito yung pang 46 natin. Into the next stitch, mag-slip stitch tayo. Let's cut the yarn. At ngayon, syempre, itago na natin itong mga tails natin. I-weave na natin yan. Ayan, ganito na ang itsura ng ating wallet. So, gagawin natin, ilalagay na natin siya sa ating frame. Itatahin na natin siya. So, napakadali lang i-slot nito, ilagay mga sis. Walang ka-problema. Igaganyan-ganyan nyo lang. Okay, pagkalagay nyan, ayusin nyo lang, make sure na naisuksok mabuti. Tapos, doon din sa kabila. Napakadali lang din namang itahi ito. Don't tell me, hindi kayo marunong magtahi, Siguro naman, lahat tayo marunong magtahi, di ba? Kasi, syempre. Ayan. So, tatahiin mo yan. Hindi ko na ipapakita. You can use running stitch or back stitch. Sa pagtatahi, mga kapatid, nylon thread na po yung ginagamit ko or tamsya. Ano ba yan? Ito yung fishing line ito. Ayan. So, yung size niya ay 0.331 mm o di kaya ay 4. Hindi ko alam kung ano yung 4 na yan. Number 4 siguro. So, ilalagay ko na lamang po ang link sa description or sa comment section kung saan kayo pwedeng makabili nito. Sa una mahirap gamitin pero kapag nakasanayan mo na, napakaganda ng gamitin. Syempre. Ayan. So, ganito na po ang itsura niyan kapag natahi na siya. Okay? So ngayon, paano naman natin malalaman kung ilang rows yung dapat nating gawin para dito sa side? Kasi nga katulad ng na-mention ko kanina, magkakaroon, depende po kasi yan sa yarn na ginagamit, depende sa tension natin, maaaring magkaroon tayo ng iba't ibang bilang dito sa part na ito. So let's say, naging 50 yung sayo, sa akin 46. So ibibigay ko yung formula, Nax. Matayo, madam. Ayan. So, ito yung ating formula, mga kapatid. Take note on this, okay? So, naku, naging mathematics teacher pa nga ako. Ngayon, yung A natin, ayan, sana maintindihan nyo. Yung A natin, ito yung hinahanap natin, which is the number of rows na kailangan gawin natin dito sa side na ito. Sa dalawang side, of course. Okay? So, yung B naman,
ito yung ating number of side stitches, which is ito yon. Okay? So, hindi na natin kailangan kunin parehas kasi same lang naman ang bilang niyan. So, yung number neto, kung natatandaan ninyo, is number 46. Okay? So, ilagay natin yung A. Ito yung hinahanap natin, yung A. So, yung B natin is yung number of side stitches, which is 46. Ima-minus natin sa 4. Ito na yung given number natin. After natin i-minus sa 4, i-divide naman natin sa 2. So, kung halimbawa, yung 46 minus 4 equals 42, i-divide naman natin sa 2. So, yung hinahanap nating number is 21. 21 rows yung kailangan nating gawin para dito sa ating side. Okay? So, ngayon, itong ano na to, itong mga given number na to, kahit ano pa ang mangyari dito, hindi mo na babaguhin yan. So, ito yung number 4 at saka yung number 2 natin. Ito na yung constant number natin. Charot! Ano ba yung tama ba? Constant. So, yung hindi na fixed number na natin yan. Hindi yan mababago. So, ito lang yung B. Ito lang, dahil nga may kanya-kanya tayong tension, may kanya-kanya tayong yarn size na gagamitin. So, ito lang ang maaaring magbago. Sana nagigets nyo kasi effort to. Para maiwasan na rin yung mga maraming pagtatanong, Madam, paano yun? Kasi ganun yung bilang nung akin. So, ayan. Sana na-explain ko ng maayos. Kung paano ko naman nakuha itong dalawang number na to, itong number 4, ito yung ating foundation chain. Ito yung foundation chain natin dito sa side. Ito yung hindi mababago, okay? Ito namang divided by 2, of course, ito naman yung two sides natin. Kaya nagkaroon ng divide by 2, okay? Gets song? Gets song. So, kung naging 40 ang bilang nung sayo, ay, naging 50 ang bilang nung sayo, syempre, palitan mo lang. Gawin mo lang 50 minus 4 divide by 2. So, yun yung number of rows na gagawin mo. Just in case na nagkaroon tayo ng situation na odd number yung nangyari dito sa side natin. Naging, Madam, paano yan? 47, hindi 46. So, magkakaroon tayo ng problema dun. Ano? So, i-close mo na lang siya sa 48. Instead of, huwag kang magbabawas, but instead, dagdagan mo na lang ng 1. Okay? So, 47, gawin mo na lang 48. Hindi natin pwedeng gawin yung side ng odd number. Magkakaproblema tayo dun sa side natin. Magiging tabingo ba? Tabingo. So, ayun. Okay, sana malinaw naman po yung aking paliwanag. Okay, next na tayo. Okay, ganito po yung ating gagawin. Panglagay dito sa ating side. Chain 4. Siyempre, gawa muna ng slip knot. Ayan. Chain 4. 1, 2, 3, 4. Dito tayo sa second stitch. 1, 2, let's work on one single crochet. And one more single crochet into the next stitch and one more into the last stitch. Okay? So, meron tayong total of 3 single crochet dyan. For the second row, mag-i-increase tayo both side. So, chain 1 muna tayo. Turn our work. Into the same stitch, let's work on one single crochet. So, ayan, nag-increase na tayo dyan kasi chain 1 is our first single crochet and then into the same stitch or hole, nagawa tayo ng one single crochet. So, increasing na yung side na yan. Into the next stitch, work on one single crochet. And into the next stitch, increase tayo. Let's work on 2 single crochet. 1 and 2. Ayan. So, may total tayo dyan ng 5 stitches. Next, increasing row pa rin tayo. Chain 1 into the same stitch. Work on 1 single crochet. After that, work on 3 single crochet, 1 in each stitch. 1, 2, and 3. Ayan.
Into the last stitch, increase. So maglagay tayo ng dalawang single crochet sa last stitch or hole. 1, 2. Okay? So mayroon tayong total of 7 stitches sa ating third row. Ayan. So from this row, which is the fourth row, wala na po tayong increasing sa magkabilang side ha. Hanggang makomplete na po natin yung 21 rows, ay 7 single crochet na po iyon. So next, chain 1 to begin a new row. Turn our work. Skip na po natin yung hole na nandyan ha, kasi hindi na tayo mag-increasing. So doon na tayo sa susunod na stitch. Ayan. So chain 1, 1 single crochet. Ika-count natin yung chain 1 dito as first single crochet. Ito yung pangalawa. Ito yung 3, 4, 5, 6, and 7. Ayan. So, chain 1 ulit. Turn our work. Skip the hole or stitch. Single crochet all the way to the end. Magkita-kita tayo kapag may total of 21 rows na itong ating ginagawa. Okay, next tayo. So, chain 1. Into the same stitch or yung ating single crochet space, gawa tayo ng 1 single crochet dito sa ating single crochet space. So, into the next hole, 1 single crochet ulit. 1 single crochet ulit yan, paikot. Hanggang sa makarating tayo dun sa dito, sa may bandang arrow. So, magkita-kita tayo dito sa part na ito. Ayan, dapat total of 20 single crochet po ang magagawa natin from this corner papunta dito sa may arrow part. Kapag naka 20 na tayo na single crochet, dun po sa susunod na stitch, ayan, dyan tayo gagawa ng first increase natin. Ito yan na, kita nyo ba? Ito yan. 1 single crochet and 1 more single crochet into the same stitch. Ayan. Then pagkatapos po ng susunod na increase natin, dito natin siya gagawin ha. Dito sa top chain. Kita ba? Top chain. Ayan. Dito natin gagawin yung second increase. 1 and 2. Yung pangatlong increase natin, mga kapatid, i-skip natin itong stitch na to ha. Yan, i-skip natin yan. Siyempre, ipapantay natin yung isang increase dun sa kabilang side kung saan tayo gumawa ng first increase natin. Ayun, di ba? So, kung ititrace natin yung katapat niya dito. Basta mag-i-skip tayo ng isang stitch dito or hole. So, dun tayo sa susunod. Increase tayo dyan. So, ganito po ang itsura niyan. Okay? Nagets ba? And then after that, 1 single crochet in each hole or stitch na lamang yan hanggang sa makarating tayo dito. Total of 20 single crochet po yan. So, pakita ko sa inyo yung first single crochet here. And second. At ituloy nyo na po hanggang dito sa kabilang dulo. At ito na po yung ating pang 20. Yan. Slip stitch na po tayo dito sa top chain. And then, cut the yarn. Hahaba-habaan nyo po yung ikakat ninyo ha, kasi ito yung ipapantahin natin. So, hilahin natin itong ating yarn para mag-lock po dito sa mag-lock yung ating stitch. Ayan. Bago po natin itahi, itong ating ginawang side panel dito sa ating wallet, kailangan i-double check pa rin natin yan. Huwag tayong magpakampante kasi mas mabuti na yung sure. Mabuti na yung sigurado, wag po tayong magpakampante. So, i-flat natin mabuti itong ating wallet. Ayan. Flat na. Kapag flat na, kunin natin yung dalawang stitch dito. Yung dalawang center stitch. So, bahala kayo kung lalagyan pa ng stitch marker or hindi na. So, lagyan natin. Para lang ma-sure natin, ano? So, from this marker, bilangin natin papunta dito sa kabilang side. So, 46 yung total ng ating side, di ba? Ito, 46 to. So, kapag hinati mo yan sa dalawa is 23. Kailangan 23 makukuha natin dito sa kabilang side.
Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 is 20 kasi times 2, 20, 21, 22, 23. So check. Pagdating dito sa kabila, count by 2 tayo. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3. Check. Ngayon, kukunin mo din yung center nito. Yung dalawa. So kung para sure na sure, bilangin natin from here. Yung stitch dito. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3. So ayun. So dapat. O dito na. Ikabit na natin siya dito. Yun, dali. Okay? Pwede na natin tanggalin itong isang marker. At least mamamonitor na natin yung stitches. So sure na yan, pwede na natin itahiyan. Sa pagtatahi naman po mga kapatid, ang itatahi lang natin is yung loops na magkatabi. So nakakalito na yan, hindi na natin malaman kung inner or outer yan. Basta kapag pinag-partner nyo siya ng ganyan, yung loop na magkatabi sa isa't isa. So ito yon, yung nandito sa inner part at yung inner part dito sa side panel. Kita po ba? Itong mga inner part na ito. Yan. 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 Kailangan connect natin dito sa itong mga loops na ito. So, to start, dalhin natin tong yarn natin sa likod. Tusok lang yung chenilin, yung needle. Kailangan natin mag-umpisa dito. Wait. Ay, hindi. Kailangan natin mag-umpisa. After natin dalhin yung yarn dito sa likod nito, mag-start tayo dito sa wallet. Kunin natin yung loop. Itong struggle dito kala na napakadali lang mag-crochet. Sasabit-sabit pa. So, nakuha mo na tong loop na to. Ibabalik mo dito sa first stitch. Yan sila yung magka-partner So, kailangan ay ayan, kunin mo. Itatahi natin siya. Yun. So, next, kukunin mo ulit yung loop dun sa kabilang side, yung nasa wallet. Kukunin mo din itong loop, isang loop lang na nasa side panel natin. Hilahin natin si karayom. Hilahing mabuti. Kunin ulit si loop sa kabila sa wallet. Kunin yung loop sa kabila. Kabila. So nakikita nyo naman kahit hindi ko ma-explain na maayos. Kasi minsan dumarating din sa point na ang hirap i-explain. So ayan, ganun lang. Kunin natin ito. Itahin natin sa kabila. Ayan. Okay, gets naman, malinaw naman po Ulit-ulit lang natin siyang gagawin hanggang sa, syempre, matapos natin hanggang doon sa kabilang dulo. So ayan, kapag malapit na tayo sa final, ganito ang itsura niyan. Final! Nasaan na yung last stitch? Hanapin mabuti. Ayan. So ito, hanapan mo na lang, gawa mo na lang ng paraan kung paano mo mai-weave itong tira na ito. So, pwede mo siyang dalhin sa likod, tapos dadalhin mo pa rin sa harap. Ayan. Doon sa mga nagtatanong na kung ano daw po, kung itatahi pa ba ito. Itong sa bakal na to, kung ano daw po bang gagawin dito para doon sa wallet. Wala po tayong gagawin dyan, wala tayong ikakabit dyan. Ang gagawin lang natin, ilulusot lang natin itong side na to doon sa kabila. Ayun. Ayan siya. Tadaan! Ayan. Kahit yung doon sa ating sunflower or doon sa ating rose coin purse, ilulusot mo lang po yan siya, yung side niya. Okay, ngayon, pagkatapos natin gawin itong kabilang side, syempre, gagawa pa tayo ng isa para dito sa kabilang side. O, diba? Hindi ko na ipapakita dahil parehas lang naman po yan. So, eto na lang. Pakita ko na lang sa inyo yung aking finished product. Tadaan! Ayan. Ang ganda, diba? Alam nyo ba? Pwede pa rin natin ito lagyan ng pocket. Sa loob, o di kaya naman ay sa labas. So, kung ano yung countings ng bilang natin dito sa part na to, gagawa lang tayo ng parang pocket and then ilalagay natin dito. Itatahi lang naman natin yun. So, diba? Idea pa din yun. Gawin nyo na lang. Huwag nyo na ako pagawin ng tutorial. Madali lang naman yun. So, let's say, ganito yung ginawa nyong panel for pocket. So, ganyan yan siya. Hanggang dito. Diba? O. Tapos itatahi mo lang yan dyan sa side. Sa side, gayon. So, ayun. Ano pa ba yung nakalimutan ko? Yung size. Nakalimutan ko yung size. So, yung sukat niya mula sa frame hanggang dito ay 5.25. Yung paganyan niya. Hindi na ako makapag-isip. Anong oras na kasi? Madaling araw na kasi. Tapos yung dito is 4.5. Ayan, 4.5 inches. So, yung height niya and then yung kanyang width or yung length niya. Yan. Tapos yung kanyang width.
4.5, tapos yung thickness niya. Syempre hindi natin makukuha yung fixed na thickness nito kasi ano siya stretchable siya. So ayan, hanggang dito na lamang po ang ating tutorial at magkita-kita na lang po tayo sa susunod na aralin. Maraming salamat sa inyong panonood at kung hindi pa nakapag-subscribe ay ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye!